Values Education 8, Quarter 1, Learning Competency 4C na isasakilos ang mga paraan ng pag-iingat sa sarili, gabay ang pananampalataya. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong ikatlong araw ng ating aralin, ang ating focus ay ang pagsasabuhay o ang aktwal na pagkilos ng ating natutuhan sa pamamagitan ng pag-aalaga o pag-iingat sa sarili. Sabi sa Biblia, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, kaya't hindi sapat na alam natin ang kahalagahan ng pananampalataya. Ang tanong ngayon ay, naipapakita ba natin ito sa ating pamumuhay? Sa ating aralin ngayon, aalamin natin kung paano natin maipapakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng wastong pag-iingat sa ating katawan, emosyon at isipan. Sa Biblia, malinaw ang mensahe. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ibig sabihin, ang tunay na pananampalataya ay dapat makita sa ating kilos, hindi lang sa sinasabi natin, kundi sa ating pamumuhay. At kasama sa gawaing ito ay ang pag-iingat sa sarili. Sa Lucas, sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Isa itong paalala na tayo mismo ang may pananagutan sa ating buhay at katawan. Sa unang Korinto naman, sinabi na ang ating katawan ay templo ng Diyos. At kapag sinisira natin ito sa pamamagitan ng bisyo, kapabayaan o maling pamumuhay, ay hindi natin ginagampanan ang tungkulin nating tagapangalaga ng katawan na kaloob ng Diyos. Kaya kung tunay ang pananampalataya natin, dapat may kalakip itong paggalang at pangangalaga sa ating sarili. Bakit nga ba mahalagang galangin ang ating buhay? Yan ang sasagutin natin sa mga susunod na slide. Bakit nga ba mahalagang galangin ang buhay? Una, ang buhay ay hindi basta nakuha natin. Hindi ito galing sa atin o sa ibang tao. Ito ay biyaya na ibinigay mismo ng Diyos. At gaya ng anumang mahalagang regalo, nararapat lamang itong igalang at ingatan. Ang hindi paggalang sa buhay ay kawalan ng paggalang o respeto sa dakilang tagapagkaloob nito. Ikalawa, walang sino man ang nabubuhay ng walang dahilan. Ang bawat isa sa atin ay may silbi, may papel na ginagampanan sa pamilya, sa lipunan, at sa plano ng Diyos. Ang pagkilala sa layunin at halaga ng sariling buhay ay anyo ng paggalang, hindi lang sa sarili, kundi pati na rin sa manlilikha natin. Ikatlo, hindi tayo makagagawa ng kabutihan, hindi tayo makapaglilingkod kung wala tayong buhay. Ang ating katawan, ang ating lakas, ang ating pag-iisip, lahat ng ito ay instrumento ng paglilingkod. Kaya ang paggalang sa buhay ay hindi lang para sa atin, kundi para rin sa ating misyon sa iba. At panghuli, isa ito sa pinakamatibay na dahilan kung bakit dapat igalang ang buhay, dahil ito'y minsanan lang. Kapag ito'y nawala dahil sa kapabayaan, maling desisyon o hindi pag-iingat, wala nang balikan. Kaya habang tayo nabubuhay, igalang natin ito sa pamamagitan ng maingat at makabuluhang pamumuhay. At para sa araw na ito, sisimulan natin ang pagsasagawa ng performance task na tatawagin nating sarili ko, iniingatan ko. Ang klase ay hahatiin sa mga pangkat na may tigli-5 kasapi. Bawat grupo ay pipili o bibigyan ng gawain mula sa mga pagpipilian. Poster making. Gumuhit ng isang makulay at makahulugang poster na nagpapakita ng mga tamang paraan ng pag-iingat sa sarili. Maaaring gumamit ng simbolo at maikling pananalita upang maipahayag ang mensahe. Tula. Bumuo ng isang tula na naglalarawan ng mga paraan at kahalagahan ng pag-iingat sa sarili. Dapat ay may malinaw na mensahe at paggamit ng matatalinhagang pananalita. Vlog. Gumawa ng isang 1 hanggang 2 minutong vlog na nagpapakita ng mga personal na paraan ng pag-iingat sa sarili bilang kabataan. News reporting. Magpanggap bilang news team at iulat ang balita tungkol sa kabataang marunong mag-ingat ng sarili. Maaaring magsama ng interview at mga halimbawa sa lipunan na nagpapakita ng self-care. Puppet show. Gumawa ng maikling puppet show na may kwento tungkol sa isang karakter na natutong mag-ingat sa sarili. Maaaring gumamit ng papel o recycled material sa paggawa ng puppet at stage. At awit o jingle. Lumikha ng isang orihinal na kanta o jingle tungkol sa pag-iingat sa sarili. Dapat ito ay may malinaw na mensahe, simpleng melodya, at madaling matandaan. Maaaring gumamit ng background music or beat o musical instrument.
Bibigyan ng marka ang bawat output batay sa apat na pamantayan: nilalaman, pagkamalikhain, pagsisikap at pagtutulungan, at kaalaman sa paksa. Una, sa nilalaman, tinitingnan kung malinaw at makabuluhan ang mensahe tungkol sa pag-iingat sa sarili. Dapat ay may saysay at hindi basta ginawa lang. Pangalawa, ang pagkamalikhain. Gaano ka-orihinal at kawili-wili ang pagkakagawa ng inyong output? Maaaring simple pero maayos o kakaiba pero malinaw. Pangatlo, pagsisikap at pagtutulungan. Dito nasusukat kung paano kayo nagplano at nagtrabaho bilang isang grupo. Hindi dapat iisang tao lang ang gumalaw. Lahat ay may ambag. At panghuli, kaalaman sa paksa. Ibig sabihin, naiintindihan nyo ba talaga ang konsepto ng pag-iingat sa sarili? Makikita ito sa kung paano nyo na ipapakita ang tamang impormasyon sa napiling paraan. Ang kabuang marka ay hanggang 20 puntos. Gawin ang lahat na makakaya upang maipakita na nauunawaan at naisasabuhay ninyo ang kahalagahan ng pag-iingat sa sarili bilang kabataan. Bilang pagtatapos ng ating aralin, nais kong pag-isipan ninyo. Sa lahat ng ating napag-usapan, mula sa mga talata sa Biblia at Quran, mga sitwasyong ating sinuri, hanggang sa mga gawaing inyong isinagawa, paano mo na ipapakita sa iyong sariling buhay na ang pananampalataya mo ay gumagabay sa pag-iingat mo sa iyong sarili? Maaari ito ay simpleng paraan ng pag-iwas sa bisyo, pagpili ng tama, o sa pagiging disiplinado. Isulat ito ng tapat at isaisip na ang layunin ay hindi perfeksyon, kundi pag-unawa at pagkilos. At bago tayo lubusang magwakas sa ating paksa, nais kong iwan sa inyo ang mensaheng ito. Ang pag-iingat sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay paghahanda upang mas makapaglingkod sa Diyos at sa kapwa. Marami ang nag-aakala na ang pag-iingat sa sarili ay pagiging makasarili. Pero sa pananampalataya, ang pag-iingat sa sarili ay paghahanda. Paghahanda para sa mga hamon ng buhay, paghahanda para sa paglilingkod. Kaya't kung iniingatan mo ang iyong sarili, ang iyong katawan, isip at damdamin, hindi ito para sa pansariling kasiyahan, kundi para mas maging karapat-dapat at handa kang gamitin ng Diyos. Sa huli, ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa kung paano tayo namumuhay at paano natin pinapahalagahan ang buhay na kaloob sa atin ng Panginoong Diyos. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Nawa'y may natutuwang kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!